Pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po muli ang ayon sa kasulatan Gabay sa Kalusugan. So this afternoon po ay magpapatuloy po ang ating programa. So ngayong hapon ay kasama ko po muli si Sister Sharon de los Reyes upang tumalakay po muli ng mga aralin para po naman ay lalo nating mapalawig ang ating paglilingkod sa Panginoon na ang ating kalusugan ay napakahalaga upang sabi nga ito lengthen our service for God. So this afternoon po ako muna ay babati. So binabati ko pong lahat ang aming mga taga-subaybay, lalong-lala po si Ma'am Kirma. So thank you po sa inyong greetings. And then binabati ko rin po si Michelle Donoso. Actually, nag-birthday po siya na March 12. So belated happy birthday dyan sa Israel. At ganoon rin po si Leia Cortez. Ang kaniyang pong kasal ay dinaraos po kahapon bilang aking birthday. Ayan, shout out sa mga magpapa-Gcash. Joke lang po. So ako po ay nagpapasalamat sa mga bumati po sa akin, ang mga nag-advance birthday gifts. Maraming salamat po. At ngayong hapon po ay babati po ako na isa po nating follower na kung saan ay nakasama rin po namin ito doon po sa PLA training dyan po sa Mamsi. Gusto kong batiin si Sister Lolila Malupeng. Yan, siya po ay auntie ni Ma'am Meli Bagtas. Okay, so good afternoon sa iyo, Ma'am. At sabi ko babatiin kita ngayong hapon. And then yung invitation nyo po ay kami po'y malugod na tatanggapin at nawa ito po'y magkaroon ng proper arrangement. So good afternoon sa iyo. Ginabati ko rin po si Jeline Lupera dyan po sa Sampaloc. So good afternoon sa iyo. Si Ate Bot na nasa America. So nag-post siya dito sa ating asa. Nakita nyo po ang mga Albarico family, yung si Jelly at kasama niya dun si kanyang asawa si Brother June. Ayan, so nagpapasalamat po kami sa Panginoon na kayo po'y ligtas at nasa mabuting kalagayan. So ngayong hapon binabati ko rin po si Alexis
Mrs. Camacho, kasama niya ata ang mga anak mo, ate siya. I don't know exactly. Ganun po si Brother Fernando B. Camacho dyan po sa aming tahanan. At the same time po si JL. JL, kamusta ka na? Thank you sa iyong greetings today. Ganun rin po kay Brother Don, ang aming nag-iisang dedicated na director, si Don Argente. So magandang hapon sa'yo. So Sister siya, baka may gusto ka pang batiin ngayong hapon? Ayan, maraming salamat po mga kapatid sa pag-antabay sa hapong ito at nawa po kayo nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa aming pong patuloy na pag-aaralan po. So ngayong pong hapon, binabati ko po muna sa lahat po ng kapatid po sa Dasma J Church mula po sa ating and elder, kay Brother Escoses. Ngayon po sa kanya may bahay at sa kanya buong pamilya. Ganun po kay Mami Esther Cardalesa, kay Ate Lilibet, kay Mami Ruth Tobias, kay Joy, kay Jael. At yun din po si Daddy na nag-iisa sa bahay ngayon, iniwan kasama ng aking maalagang aso. So magandang hapon po sa mga kapatid. Hindi po sa mga patuloy sumusubaybay ay pagpalain po kayo ng Panginoon sa hapong ito. Okay, good afternoon po. Babati po muna ako ng ating live viewers kung meron po tayo dito nakikita. Ayan, si Mami Ruth Tobias, talaga naman ang ating fan viewer. At saka si Daddy. Ayan, good Dapat afternoon may pa-Gcash siya to mga ating mga loyal supporter. Hindi ko nakita si Early 7 Strike Wala pa si Brother Early, mamaya-maya pa, baka nagpapahinga. So, antabay lang po kayo. So, ngayong hapon po ay bago po tayo mag-start, tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka, sa hapong ito, Panginoon, kami po'y lubos na lumalapit sa inyo, na nawa ang aming programa ay pong gabayan, ang inyong Holy Spirit, ang aming hinihingi upang ito'y maging kasang-ayon sa inyong banal na kalooban. Nawa, Panginoon, ay inyong pagpalain ang aming mga taga-subaybay, gayon na rin po ang aming mga tagapakinig, na kami po'y makahikayat ng mga kaluluwa dyan po sa inyong banal na harapan. Patawarin din po kami, Panginoon, kung sa inyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Nawa ang aming mga gagawin ay maging kasang-ayon lamang ng inyong banal na kalooban. Ito lang po ang hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, so actually po sa aming mga taga-subaybay, napakaganda po ng ating topic kasi sa mga kababaihan at actually hindi rin po exempted ang mga kalalakihan, Sister siya, ngayong hapon. Kasi ang topic po natin ay may kinalaman po sa sabi nga nila, pagkawala ng asim. Ano ba yung Sister siya? Parang may asim ka ba? It's like a dryness. Ayan. So mga taga-subaybay, ang topic po natin ngayon ay bibigyan po namin kayo ng konting background sa iba pong mga, how can I say, mga informal term, ginagamit po nitong pre-menopause. Pero ngayong hapon po ay gagamit po tayo ng term galing po sa health na kung saan ay perimenopause. Kapag sinabi mong perimenopause sa mga health terms, ito daw po ay before po kayo magkaroon ng menopausal period, Sister siya. So alam naman natin na tayo ay hindi tayo ay habang buhay bata, Sister siya. Walang fountain of youth, Sister. Pero yung mga artista kasi madalas nagpapa-inject sila ng mga stem cell, Sister siya. Pupunta sa France, ganyan, something like Germany that. Germany. Pero may nabalitaan ako, Sister siya, na meron na rin tayo dito sa Pilipinas. Pero syempre, as Christians, parang sabi we have to age in service of God. Hindi naman masyadong mahalaga yung physical nating mga kalagayan, pero dapat ito'y pinapahalaga natin, Sister siya, kasi ito yung ating pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang ating katawan. Tayo ay steward nito, tayo ay katiwala. So kailangan na natin tong alagaan. Kaya ngayong hapon po, dito po iinog ang ating pag-aaral na kung saan malalaman natin ano ba itong tinatawag na perimenopause. Meron pa palang before at meron din namang kung saan nakakaranas na kayo ng ganitong nararamdaman. So magkakaroon din tayo ng awareness, Sister siya, kung paano ba natin to, hindi naman maiiwasan to, kung paano natin siya ititreat or paano natin naharapin positively. Kasi po marami sa atin na hindi natin naiintindihan. Bibigyan kita, Sister siya, na isang example. Yung estudyante ko, ay yung mother niya, ay isa sa mga bosses ko, ay isang araw pumasok doon sa aming faculty room. Biglang pagbukas ng pinto, sabi niya, "Teacher, I want to leave our house." Sabi ko, "Why?" "My mother is in menopausal stage." So what do you mean? She's always angry. She's always shouting. "I don't want to live like this."
So I will just leave our house. So, tawa lang ng tawa yung nanay niya. So ngayon, Sister Sha, alamin natin, ano ba ibig sabihin ng perimenopause? Ano bang mga edad ang sakop nito? At tayo ba ay nasa ganito na? Kasi, Sister Sha, mayroon may mas maaga, meron namang medyo late, at maaari pa po kaya tayo magkaroon ng anak sa mga ganitong uri ng edad natin. Actually, sa palagay ko, pwede pa. Kaya nga sabi, habol pa ikaw, Ate Sha. Hindi na ako hahabol. May 3 years Ayoko ka pa. na. Okay, so anyway, yan. So Sister Sha, pwede po bang i-identify natin ano po ba yung pinagkaiba ng salitang perimenopause at saka menopausal stage? Ayan. So, una po muna tayo, no? So, tayong po lahat, sabi nga, total, March is the Women Month. Yes. Ano po, we have the women's awareness when it comes to our physical. So, actually, siguro nga, because women are very complex, no? We're created in a complex ways. Talagang hindi kagaya tayo ng lalaki na iba talaga yung ating, yung attitude natin, emotion natin. Kasi, minsan ito rin pinakamahirap sa lahat, mga kapatid. Sino po ba yung mga menopause dyan? Ayan, thumbs up naman kayo dyan, Mami Ruth. O, kaya pa ba? So, tayo po, bilang mga babae talaga, minsan, nakaunawa sa atin, ay kapwa rin minsan talaga babae, malibang maunawaan ng mga kalalakihan o ninyo po mga asawa o ninyo mga anak, ang pinagdaraanan natin. Ano po? So, tayo po, mula sa stage ng pagkakaroon natin ng mga monthly period, so, alam natin, parang few days, 5 days, bago kang magkaroon, 10 days prior, para kang naglilihi. Di ba? Parang gusto mong kumain ng mga bagay na pagkain na, mga pagkain na hindi mo talaga, minsan parang nagkikrave ka lang, tapos okay, nagbabago yung mood mo, may mga mood swings, di ba, brother Don? Minsan ba, ang hirap-hirap unawain naman ni Ate Berna. Kasi Ako minsan, si brother doon, mahirap. si Ate Berna, so shoutout Ate Berna, nasan ka? So, makikita po natin na kung saan ay maunawaan natin. Minsan na, bakit bang hirap maging babae, no? So, mula pa sa mood swings, minsan gusto ng sweet, minsan ayaw maamoy yung asawa, minsan ayaw ng madumi, may mga bagay at pagkakataon. Kaya minsan naalala ko dati si Ate Kyle, pag magkakaroon yan, gusto niya malinis ang bahay. Naiinis siya at naiirita kapag nagkakalat ka. Huwag mo siyang paglilinisan kasi ayaw niya talaga may dumi kapag malapit na siyang magkaroon. So, you can say exactly na minsan sabi ng malalaki, ang hirap naman ng babaeng to. Parang hirap-hirap nila unawain, no? Because sometimes they have to understand as well na iba yung ating formula sa hormones natin, na kung saan talaga merong mga changes sa ating katawan. So, ganoon din naman, no? Hindi tayo, sabi nga ni Sir Yen, mga kapatid, belated happy birthday pala kay Sir Yen, no? Thank you birthday po. niyan kahapon. Happy birthday naman, happy na birthday pa. Ayan, so, marami pa tayong sa nakita natin na may pagbabago. Hindi lamang sa emosyon, kundi even sa physical natin, mamukha natin, no? And later, maunawaan natin, at bakit mahalaga na ating maunawaan ano ang nagbabago at paano naman natin ito ma-overcome. Hindi lamang sa body. Ayan, kaya minsan magtataka mga babae na, ba't ang laki mo, o bakit ganito ka, kasi hindi nila alam na may nagbabago talaga sa katawan natin, and we have to accept change. Sabi nga, change is inevitable. It means that change is always there, lalo sa atin, no? Sabi nga rito, the word perimenopause, ayan, sa ating pong slide, it is the transitional period before tayo pong magkaroon ng menopause. Ibig sabihin, sister, bago tayo magka-menopause, ayan, hindi pa naman tayo menopause, no? Pero ako po, perimenopause, ayan, symptoms. So, bago po tayo magkaroon ng menopausal stage, yung talagang 12 months na wala ka na menstruation, makaranas po tayo nito. Sabi nga, during this period, levels of estrogen, so alam pa ating katawan natin sa mga babae, meron tayong estrogen, ayan, progesterone, a key female hormone na kailangan po natin sa ating katawan, pero kapag nagkakaedad tayo sa siye, ay unti-unting nagdi-decrease. Diba kayo sa ating mga estrogen, malaking factor nito sa ating katawan, so diba, pag nagkaroon natin ng menstruation, sa skin natin, sa buhok din natin, sa ating attitude, ayan. Sabi nga, habang nagkakaedad tayo ay nakaranas ng pagdidecrease naman ng estrogen. Kaya sabi mo nga kayo na nagpapaturok sila, di ba? Ayan, may mga hormone, yung mga injection. Bakit po? Kasi kailangan ng babae para mag-slow yung aging. Kasi yung ating cells nagbabago rin naman. So, as what we age, ayan, mga kababaihan dyan na ating po nanonood, minsan sa'yo, may nato akong mga matatanda, pero ang gaganda pa rin ng skin nila.
Tapos meron ako nakita na 55 na siya, Sister Ye. Very normal pa yung kanyang menstruation, yung cycle niya. Normal pa, 55 na. Sabi ko, ano ba ma'am, mag-aanak ka pa ba? So sabi nila, naku, malapit ka nang mawala niya. So parang hindi, siguro wala namang handa na magkaroon ng menopausal. So siguro lahat na naranasan natin, minsan may mga denial stage naku, wala pa ako dyan. Ikaw ba, Sir, takot ka bang mag-menopause? Hindi naman. So personally kasi, tayo kasing mga kababaihan at mga asawa natin, actually dapat nagbabasa-basa tayo para naunawaan natin yung mga body changes natin. Nabanggit nga ni Sister siya kasi ang pagkakaroon ng menopausal o perimenopausal ay may iba-iba po kasing edad. So siguro, Sister siya, isang epekto nito yung ating genetics o kaya yung ating lifestyle. So marami tayong naririnig na kapag ang lifestyle natin kasi ay hindi rin masyadong maganda, so maaari din ito yung mapaaga. Kaya dapat po ingatan natin ating katawan. At saka at the same time, kung sakali naman, Sister siya, mapaaga ito, wag naman po kayo masyadong ma-depress. Ngayon, kailangan natin siyang i-treat positively. Okay, Opo, kasi katulad na banggit ni Sister siya, pag nagkaroon tayo ng ganitong uri ng time, tayo po ay magle-less na talaga tayo mag-lose ng weight. Isa po yan. Kasi nga, nawawalan tayo ng estrogen. So, yung dating mga metabolism natin na medyo mabilis pa, Sister siya, pag nag-age na tayong 40, 30 pataas, ito'y bumabagal. Kaya dapat tayo mga mommies out there, medyo careful din tayo sa ating kinakain. Kasi mas lalo tayong may insecure pag nakita natin na konti lang naman kinain ko pero bakit ganito? Tapos pag nag-exercise ako, parang hindi naman ako nababawasan yung timbang ko, parang ganun pa rin yung taba. Kasi talaga namang nangyayari po ito. Kaya po dapat tayo mga kababaihan at mga kalalakihan, pinaghahandaan natin yung ganito mga stages ng development natin. So sa mga lalaki naman, ganun din. Dapat naunawaan ninyo yung mga babae kasi katulad yan, Sister siya, isa sa mga perimenopause na symptoms ay yung halimbawa ay hot flashes. Ako pag madaling araw, parang pawis na pawis ako, parang 2 a.m. or 4 a.m. Parang kailangan ko ng electric fan, hindi ako pero yung pawis ko ay tuloy-tuloy. Tapos minsan yung mood swing din, Sister siya, di ba? Para bang naiirita kang maamoy yung asawa mo, ayaw mo nang makalat. So may mga mood swing, parang kung ako ay itatry ko to, Sister siya, i-compare, para bang ikaw ay nagdadalaga. Parang nung 18 years old kayo, naiirita ka sa maraming bagay. Nangyayari din po ito ulit pag kayo nagkaroon po ng ganitong. Kaya dapat po sa mga asawa, minsan sinasabi, kailan ka tumanda, kailan naman arte-arte mo, kailan naman ang choosy mo. Kasi nga po, parang di ba ito yung nagpa-pop up yung mga skin problems natin, mga skin issues. Kung kayo yung teenager, pinimpos, nagtaka kayo, bakit nung nag-30, 30, 40, kesa naman din dumami ang mga skin issues ko. Kasi po, normal po ito. Kasi po, bumabagal na po yung ating pag-produce po ng estrogen, which is kailangan ng babae para mas maganda naman o mas glowy. So, ngayon, Sister siya, ano pang maidadagdag mo? Kung ikaw ba, naranasan mo na rin ba itong perimenopausal stage? Naman. We're in the stage kasi I'm 47 na Di ba? Feeling ko 18 lang ako, pero in denial, no? But then reality, we're 47, so we can experience. So, sabi nga sa atin, sabi sa ating slides, so parang it is the 12 months so kung saan maunawaan natin. If 12 months ka nang wala menstruation, so paano ba natin ito nalalaman? So una-una, sabihin, Sir, may mga hot flashes tayo, no? And we do have irregular periods. So parang 1 month kang wala, 2 months na wala, 3 months as magkakaroon. Kaya ako naging ganito na rin ako. Then hot flashes din talaga. So parang hindi mo unawain, nakakairita talaga pag may hot flashes, no? So yung mga nakaunawa po sa amin dyan, yung mga kabaihan natin, I know that you know what we're talking in here. Sabi rin po rito na kung saan our body starts to transition to a menopausal stage. Ayan. So, sa pagbabago naman ating pangkatawan, yung ating ovary, ay nagpo-produce siya ng mas kaunting hormones na siya. Kaya sabi nga ni Sir, kaya na maraming factors pag ang ating katawan ay mas konti na yung hormones na nilalabas ng ating katawan. Kasi nga, mas malaking pagbabago, yung natutuyo ka na, yung ganyan, dryness. Ayan, may hot flashes ka na, dry ka pa. Marami masyadong naiirritable. Kaya, yung nanood ako ng isang movie ni Sharon Cuneta with Robin Padilla Kasi about sa midlife crisis o kaya premenopausal, maganda rin naman kasi dumaunawaan na may pagbabago talaga. Kaya sabi nga ni Sir Yeken, kung kailan namang tumanda, saka naman kumerengking, sabi nung iba. Kung kailan ka tumanda, saka ka nagli-lipstick, saka nagpapabango. Kasi hindi na naunawaan na ito yung normal, yung change ng ating katawan, mismo tayong mga kababaihan natin, hindi natin alam, malibang pinag-aaralan natin. No? Sabi nga po rito, ayan, ang ating mga katawan, ayan, ay nagpe-prepare. Sabi rin natin ni Sir Yeken kanina, yung ating pong perimenopause ay may kanya-kanyang edad. So, hindi po siya
Definite yung 45 ka above. Sabi nga rito, perimenopause may begin as early as 30 years or mid-30s or late as your mid-50s. So, mga 35, makaranas ka na yan. Siguro kung mga 40 yan, naranasan ko talaga si Suye. Tapos meron naman, sandali lang kanilang perimenopause, then menopause agad sila. Ayan, so recently po, may nagbalita, 10 years old lang, buntis na. Diba? Ngayon, 10 taon. So, imagine mo kung 9 years old ka na buntis, gaano kabilis yung ating sa ovary natin, nung baka 40 plus, wala ka na rin yan, na menopause ka na. Sabi po rin dito, this perimenopause would last until 4 to 8 years. So kapag, halimbawa, kung nagkano ko ng 40, tapos 4 years lang sa akin, by the age of 44, wala na akong menstruation. So, sabi, menopause na ako. So, yung iba, swerte, mga 55, meron pa kayo, ay mabuhay po kayo kasi kaya pang gumawa ng baby. Wag naman sana. Yung may mga pahabol pa, no? Naku, baby ko yan kasi parang premenopausal baby ko. May mga ganun na nasa menopausal stage ka na, pero nagkakaroon pa ng baby. So, ayoko naman ng gano'n. Ayoko naman lola na ako, naghahabol pa ako ng anak, Sister Ye. Ayan, sabi nga po rin dito, na kung saan, there are some changes in our physical, okay? And symptoms can occur as your body adjusts to different hormone levels. Kaya kung niyo po mababasa, ayan, nakalagay po rito, na nag-adjust po tayo yung ating katawan, because of hormone levels. Sabi pa rin po sa ating slides, during perimenopause, your fertility is declining, Sister Ye. Kaya mahirap ding mabuntis. Diba? Na parang, naku, nahirapan na hindi na ako fertile. Diba? But you still can become pregnant. Hindi yung porket hindi ka na fertile ganon, hindi ka pwedeng mabuntis. Mamaya, sunubukan pa sa labas, wag naman sana, mga kapatid. Sabi nga po rito na kung saan, maranasan natin talaga to, kaya nag-iba yung mood natin, maraming mood swings, ayan, may mga mood issues, ayan. Sabi mo kanina, ayaw umuwi ng bata, sabay kasi nanay, laging galit kasi there will be changes, hindi lamang sa physical, but there in our emotion. Ano pa po? Sabi rin po dito na kung saan, what is the difference between perimenopause and menopause? So, ang perimenopause po is a transitional time for us before the menopausal stage. So, menopause means your periods have ended, sister. Wala nang pag-asa. Hindi ka na magkaka-baby. Ngayon, tapos talagang tatanggapin mo na iba ka na matanda na. Sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Feeling lang, pero totoo naman tumatanda. So, when you have no menstrual cycle for 12 months, ayan, kung kayo po yung mga kababaihan dyan, tapos 12 months na po kayong wala, ay alam niyo na po na na-reach nyo na ang menopause stage. Ayan. So, sabi po, why does premenopause happen? Baka daw po siya nagbabago. Ayan, Sister Yen, no? Sabi sa atin, dahil ang ating ovaries, ayan, ay bumababa na ang pagpoproduce ng estrogen. Na kung saan, imagine mo, piniprepare din pa rin sarili natin, no? Para for entirely na wala ka ng eggs. Ayan, so wala na, mag-stop na rin siya mag-produce ng eggs. So, alam ng katawan natin na it's about time na walang forever, ganyan. Kaya yung iba yun, nagpapaturok ng mga estrogen para lang mas tumagal, hormones, para mas maging maganda yung skin nila, para mas yung skin nila, hindi sagi, kundi elastic pa rin, parang baby pa rin. Ultimately, your body is preparing to transition to menopause when you lose the ability to get pregnant. It is unnatural and normal. So, wag po nating isipin na strange. But kasi po marami nang nauna sa atin na menopause na. And they're happy naman, di ba, Mami Ruth? Masaya naman, no? Wala ka ng napkin, Mami Ruth, eh. Di ba, hindi mo naisipin na ang hirap kaya maging babae kasi parang gano'ng katagal magkaroon ng menstruation, since 14-year-old, 13 years old, meron ka na nito. Manganganak ka pa. Hindi nga napkin gagamitin mo, sir, diaper. Di nga, so magda-diaper ka pa. Then hanggang 47, 48, 50, gagamit ka pa rin ng, na napkin. Sabi nga na aking boyfriend, huwag kang magala, time will come, you will not use them. So, okay, so wala. Hanggang gano'n na lang talaga, hindi na gagagamit, wala na po. Yes, I put it at what age does premenopause begin? Well, 8 to 10 years before menopause, ito po usually starts in your mid-40s, sabi po natin kanina, or meron din premature din pala sa Sir Ye, yung mas maaga. Ayan, so may dadagdag ka ba, Sir Ye?
Okay, so sa mga kababaihan dyan, minsan tayo kasi nung dalaga pa tayo, naiirita tayo para ba ano ba ito, lagi na lang ako may dalaw, o ba magtaka kayo pag wala na kayong dalaw. Kung kami ngayon ay nandito na sa stage na to, kami ay nag-aasam-asam, no? Tinitingnan ng kalendaryo, magkakaroon ba ako? Tapos kayo mga kababaihan na mga kadalaga, naiirita kayo. Alam niyo po ba, ang pagkakaroon niyo po na menstruation is a blessing of God, kaya dapat ini-enjoy niyo. It means kayo ay tunay na babae, kayo ay magkakaanak, lalo na kapag normal ang cycle ninyo. At lalo na kung meron pang pumapatak, pag wala na kayo ay magtaka, merong problema. Kaya dapat yung mga nakikita yung naiirita kayo kasi nung dalaga ko, sister siya, gano'n. Bakit pag maglalagay ng napkin, nakakatamad magpalit, nakakatamad magganito, ang daming issue. Yung iba, sister siya, nag-feminine wash pa. Ayan, so sa mga kadadalagahan dyan, sabi nga, natural is more, so is much better than with chemicals. So water lang, wash lang with water, kahit towel na lang punasan. Huwag tayong masyadong maglagay ng kung ano-ano sa ating mga part. Kasi actually, isang estudyante ko, she's just 23 years old. Nung nakaraan, nagpunta siya sa ospital. Tapos sabi ko, saan ka pumunta? Sa ovarian gynecology, blah, 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 GIY, blah, blah, blah. Sabi ko, why? Sabi niya, my part is very itchy. Sabi ko, bakit wala ka namang asawa? I don't know, teacher, just very itchy. Tapos tinanong ko siya, are you using some feminine wash? Yes, teacher. Siyempre, masyado siyang nagiging naiirite kasi nawawala po yung natural scent ng ating mga parts. So, yan po ay natural na ginawang ganyan. Huwag po tayo masyado magpakabalidoso, sister siya. Alam niyo po ba, maraming causes sa mga nagkakasakit gawa ng kakagamit ng mga chemicals na kung saan ay gusto kasi nila amoy melon. Pero mga kababaihan, talagang nilikayang ganyan kasi may mga acidity po yan para maka-fight po ng mga infections. Ngayon, pag sobrang linis na, wala na magpa-fight po sa mga bakterya. Kaya ako, sister siya, nung dalaga ako, hindi na ako masyado talagang balidosa na kailangan biling kong napkin, yung ayon pa, di ba, sister siya, nausin. Ako nga, mag-ayon sister, kayo. ay hindi pa, yung Mag-ayon kayo kasi masasama yung mga napkin na nabibili natin. Itis kami talaga ni mami, talagang pasador, maglalaba ka ng, kung gusto nyo mag-ulam ng dinuguan, pwede na. Pero kami po kasi sinanay kami ni mami na, ayun nga, pinapasok yan sa isip namin na may mga chemical daw yung mga napkins sa sinasabi, mga traditional way, pero syempre paglipas ng panahon, nai-improve din naman po ang mga produktong ito na nakakatulong sa atin. Yun nga lang, wag tayo masyado yung may feminine wash ka na, meron ka pang ganito, kung ganito, meron po tayong natural odor na kung saan nagpo-protect po yan sa atin. Kaya minsan yung sino pang mas malinis, sabi nga nila, wala nang immunity kasi sa sobrang linis, sa konting bakterya lang, madali na nagkakasakit. Yes, our body has own immune system to fight against bacteria, against sa mga lumalapit sa atin. Kasi natin discuss before, kahit yung kay Doc Marel na nakausap natin before regarding about how to keep yung mga cancers away, ovarian cancer, mga cysts. So, na-discuss din natin yan dito. So, maganda lang sa atin sa hapon ito, kasi parang it's about awareness, sa mga nanay natin dyan, mga kababaihan, who soon to be, ayan, if nanonood po kayo, ay tinan nyo po, baka may mga symptoms na rin pala kayo. So, how do you know that you are having this premenopausal? Number 1 po, sa atin po, ayan, sa screen natin, mababasa po natin, if we experience irregular periods or skipping periods. Ayan. Periods that are heavier, lighter, or than usual, na parang minsan sobrang lakas, minsan ba sobrang hinap, parang isang araw lang. Minsan isang araw lang. O kaya hot flash ngayon, sabi nga, sobrang yung nararamdaman natin, parang may mainit din naman lumalabas, tapos nakairita. Kasi minsan medyo makate, mainit, ayan. So sabi nga po rito, yung dryness, ayan, basahin na lang po. Ayan, so yung urgency, kapag yung parang napapaihi ka, tapos minsan may makati-kate, parang ihi ka na ihi, po. Then, meron tayong sleep problems or nakarasan ng insomnia. Changes in mood, like, yan nga po yung laging galit, nadidepress, may mood swings. Kaya sabi ko sa mga anak ko dati, pag sabi, Mang, sungit mo. Sabi ko talaga, lumayo kayo sa akin. Kasi may nararamdaman ako. Tapos, nagbasa ako, nandito pala ako sa stage na to. Kaya mahalaga po talaga, nagbabasa tayo, nag-i-inform din naman tayo, para nagiging aware tayo, paano ba ma-avoid, yung sobrang irritable. At the same time, we inform our family members. At pong
informin niyo po mga asawa, niyo po mga anak, ayan. Sino mo kasama sa bahay na pasensya niyo na ako pag mait ang ulo ko ha. O kaya naman gusto magpaganda, ayan. Kasi isa rin pala siyang symptoms, kasi yung iba, mas marami talaga yung depression. Nadidepress sila kapag yung sa malapit na yung menopause natin. Kasi nga, we cannot sometimes identify bakit ba nararamdaman natin to. Normal pa ba ako? Kasi may mga kaibigan ako nagtatanong sa akin, ma'am siya, bakit ganito ako? Bakit ganyan? Minsan daw, iyak lang siya ng iyak. So, tapos, ano gawin mo? Wala. Napaka-sensitive niya. Kaunting sabi lang sa kanya nung anak niya, nung asawa niya, umiiyak na siya. So, ala girl, nakaranas ka na ng perimenopause. Sabi niya talaga. So, sabi niya, ma'am siya, ganito ka rin ba ako? Oo. Dati nga, parang sarap manabunot ng anak pag hindi sumusunod Kasi nararamdaman mo na yung iba yung feelings, no? Kaya dapat mag-pray talaga. Kasi may talaga naunawaan, nararamdaman natin. But we need the help talaga. So, may mga bagay din naman, how to control. At sabi nga rito sa atin, no, what are the, ito po yung siya, kuya, doon, no, sa ating slides. What are the perimenopausal-related mental health? So talaga may mental health siyang kasama, Sister Ye. Una-una daw sabi, depression. So kapag nakaranas pa kayo ng depression at alam ninyo na iba yung mood ninyo, nalulungkot kayo bigla, magpatingin din naman kayo sa mga professional. Kasi kailangan din nila, kasi ang depression po, sabi nga nila, ay hindi lang basta-basta sabi, nadidepress ako. Kailangan na-assess siya, Sister Ye. Dapat na-check siya, na-assess siya ng professional, health-related for that, bago sila yung magsabi na may depression ka. Ngayon po yung pangalawa, stress. Ayan, lagi kang stress. Stress ako. Ayaw mo makausap. Yung parang konting lang, pagod ka na, stress ka na. Naranasan ko nito, Sister Ye, hindi naman stress, parang minsan wala ako talagang energy. Parang mga 3 years ago, gusto ko pag-uwi ng bahay, uwi, tulog. Ganyan. As ayoko nang gumawa. Dati parang kailangan bago ako makatulog sa'yo, dapat malinis na yun. Wala na akong pakialam. Basta gusto, nantok ako, tutulog na ako. Ano pa po? Anxiety. So may mga anxiety attack tayo kasi it's a cause also of imbalance of hormones. Sa pagbaba ng estrogen level natin. Ano pa po? Panic attack. So siguro kaya rin ako nagkaroon ng panic attack sa anxiety, no? Kaya siguro nandun ako sa stage nito na hindi ko naman alam. Hindi ko agad siya na-figure out na may nakakaranas sa pala ako nito. Tapos wala kang emotional support, wala kang social support. Ikaw lang lahat. Mag-work ka 24 hours a day o kamagayan. So, grabe yung pagod, grabe yung stress. Tapos yung pala, nung later na naunawaan ko siya, I try to put talaga sa yung the balance na parang I have to set my mind how to help myself. At the same time, na hindi ako nagiging toxic sa tao sa paligid ko, and I try to calm myself, I try to pray na talagang, Lord, help me to overcome this kind of emotion. Ano pa po? Marital or relationship stress. Imagine mo kapag may boyfriend ka, ay may asawa ka kasi pala boyfriend, 40 years old boyfriend. 45 boyfriend, sana all. Ayan, kung may mga asawa po kayo, ayan, naunawaan niyo po minsan na meron kayong stress sa inyong mga esposo at esposa. Na yung mga kababaihan na lagi na inis sa asawa nila. Di ba, kaunting lang, ang pangit pag sabi na, bakit maalat ang pagkain mo? So, hindi mo gusto? Ikaw na, ganyan, no? Natitrigger lagi. Ang bilis matrigger. Sabi, asan ang ulo mo? So, kayo pong mga lalaki naman, mga kalalakyan, kung nanonood po kayo, ayan, unawain niyo po. Natanungin niyo, ilang taon ka na ba, honey? 47. Kaya naman pala ganyan ka na. At least, naunawaan nila that they need some attentions pala, Sister Ye. Ano pa po, no? Kaya nagkakaroon ng, dito yung mas maraming cases na yung mga babae minsan nagka-crush pa sa iba. Yung nagpapaganda, yung gusto na nagpapabango, nagme-makeup. Kasi po yung bumabalik nga, sabi nga natin, kaya parang the feelings na nagdadalaga. Totoo yun. Na kahit ang mga kalalakihan din naman, di ba, nakaranas na pagdating ng 50 plus, nagbibinata naman sina kuya doon, di ba? Kung kaya naman naging 55 years old, ayan, saka nag-gym. Kaya saan nagpaganda, nagpagwapo. Tapos ang mga naging girlfriend ay bata. Po kasi, meron talagang pagbabago sa katawan nila na minsan may needs sila na hindi nila mahanap. At ano ba talaga ito? Ganun naman sa mga kababaihan, no? So, yung mga kababaihan, gusto nila more attention, ayan. O kaya naman, unawain talaga natin, no, sa ating tahanan. Yung parang mga anak na, si mama lagi na lang galit. Si mama lagi na lang sabi nga nung speaker namin ng ayas kapon, no, si Pastor Baloloy, sabi niya, ang mga tao daw, normal na tao, nagsasata na 19,000 words a day. Tapos sumingin sa akin yung mga anak ko. Kaya sabi niya, Mama, you speak more than. Nainis ko, sabi, Mama, ka na magsalita. Sabi ko, grabe naman. Kaya tapos sabi daw doon, we speak more than 2,000
rude words a day. Yung mga masakit na salita, nasa 2,000 words. Grabe mo yung mga pagjo-joke, yung masakit na salita, like pangit ka, hindi ka maganda. May 2,000 words din pala ito. Kaso nakalagay sa seryo, lahat ng sinasabi natin nakasulat sa Book of Remembrance. Ganyan. So maganda po yung topic. No? Next, ano pa yung panghuli? Perceive, ayan, cognitive decline. Pati pala yung kaya magiging malilimutin ka, Sister Yes, o kaya nung nakaraan share ko yung cognitive nung nakaraan kasi parang yung cellphone ko, hindi ko malaman kung saan ko nilagay. Tapos sabi ni bro, ay nako, matanda ka na mama. Ikaw, ano ka pala? Sabi niya, pabata ng pabata. Ba't mga lalaki, brother do, mas positive Bumabata, sila kaysa sa mga babae. Pag nagla-live ang asawa, kamusta na brother Ferna? Ito, pagwapo ng pagwapo. So, Pero Iba, kami, no? ganun talaga sila. Siguro dahil the more na nagiging mas matanda sila, siguro mas nagiging confident, which is Ayaw nila satang matanda, Sister Ye. Yes, contradiction naman sa mga babae. Kaya naman sa mga listener out there, sa mga lalaki din naman, o mga kababaihan, huwag naman gino-joke yung mga matanda na, patanda ka na kasi magbe-menopause ka. Alam mo po ba, nakakakos din po ito ng depression ng mga kababaihan, yung mga negative ng mga words Comments na sinasabi always, natin. Yes. So, minsan, ay naku, hindi ka napapayat sis kasi menopause ka. Oo, Alam ko na, tanggap ko na, huwag na natin pagdiinan pa. Yung mga ganyan. So, sa mga kapatid, Sa batiin ka, taba mo para, yes, ikaw medyo- kaya ang payat mo. Yeah, ba? ingat-ingat tayo sa mga sinasabi natin. Kaya nga kagabi sabi sa akin ni Bruno, kung birthday mo na, pero ba't paganda ka ng pagdahi? Salamat. Naka-receive din ako ng magandang comments. So, di ba? Ang sarap Oo. pakinggan na parang pag tumatanda tayo, we have to be more matured in our language, in our gestures. Ako naman, sister siya, sa tahanan kasi medyo napapagod ako magturo. Kapag tapos na ako magturo, hindi na ako makapagsalita kay Alex. Parang, anak, napagod na ako. Kay Papa ka naman makipag-usap. So, yung communication namin sa bahay, sobrang quiet lang talaga. Kaya yung pusa ko, natuto magsalita ng mama. Tuwing lalabas ako, mana! Ako ba talaga na-miss ako ng pusa, di ba? Yung mga kausap na yung mga alaga na lang namin. So, anyway, so sa mga kababaihan dyan, alam po namin na nakakaranas kayo ng perimenopause, pero huwag niyo po itong masyadong damdamin. Kasi po ako, kahit nakakaramdam ako ng hot flashes, pinaliliwanag ko to sa pamilya ko. Parang sabi nga ni sister siya, kung dati, parang energetic mo gawin lahat ng trabaho, dahil bago ka matulog, ay yari na. Ngayon parang, gusto ko muna matulog, mamaya ako na gagawin yan, napapagod ako masyado, parang mas mabagal ka na kumilos ngayon. At the same time kasi nagiging mas malilimutin na tayo. Pero sa gano'n nating attitude, wag naman tayo masyadong mainit ang ulo. Pero Gawin yun nga Yes, so sister hindi na siya. talaga natin agad talaga siya maiwasan. No? So, maliban talagang malaman nila na alam nila, tanggapin na sarili na, naku, nandito na pala ako para nasa stage na pala ako nito. So, ito pa po, dagdag natin sa iyo, no, bago tayo matapos. Ayan, sabi pa po rito, pandagdag po sa mga na-experience natin, a loss of interest in everyday activities. So, yung pag ayaw mo na yung dating routine na ginagawa mo ngayon, pagod na ako. Tamad Diba? na lumabas. Okay, sabi na, tara, dito tayo magsimba sa ayoko mag-travel. Sabi, tara po tayo, ayoko rin Paano, mag-travel. masakit na balakang? Hindi, ayoko lang. Nagsawa na ako mag-travel. Kasi parang, it is a tiring task. So, yung mga daily task natin, minsan nakakapagod magugas ang plato. Sabihin naman, magluto ka, ayoko na magluto, huwag tayo kumain. Kasi, minsan nakakapagod talaga. Tapos magugas ang plato, magugas na naman plato, paulit-ulit na lang. Ano pa pang sabi? Depression that doesn't seem to go away. Yung nadidepress ka na, hindi mo alam baka, pero ang tagal maalis. Ano pa po? Strain in your personal relation. Yung nga, yung napapagod yan sa inyong mga karelasyon, sa inyong asawa. Tapos harap kayo ng pogi, o kaya mas maganda. Difficulty thinking about anything other than aging. So, minsan pala may idea sa paano ako tumatanda na ako. Parang iniisip na lang natin, ako, paano kaya mamamatay na ba ako? Malapit na ba akong matulog? Kasi palapit na ng palapit yung age mo, no? Tapos ano pa po? High levels of anxiety, stress, or worry. Ayan, so lagi po kayo nag-worry, mataas sa stress level, laging may anxiety, tapos hindi ka makapag-focus. Ang dami mong gustong gawin. Parang ang dami kong gustong gawin, pero ang konti lang nagawa ko. Ano po? Changes sa sleep pattern, sabi nga ka na, may insomnia, ayan. Mahirap matulog. Minsan, nakatulog ka, nagising ka, hindi ka na makatulog. O kaya naman, sobra namang haba ng tulog mo. Sana all. Gusto rin matulog na mas matagal. Para ayoko na may rest in peace. Gusto rin mas matagal lang. Tapos, a marked increase or decrease in your appetite and weight. So, makita natin may pagbabago sa pagkain, sa ating mga weights. Ayan. Kaya po, pag nagkakaroon na tayo ng perimenopause, mas mahirap talaga mag-lose ng weight. So, kaya sabi mo kayo na, yung ating, masabilis natin ng pagtuno ng pagkain ay talagang mali na, kung mas konti na. Then,
mas ano na po, no? Yung iba po naman, kaya po yung iba pala, mas malakas uminom ng alak o kaya ng mga beer o naninigarilyo kasi isa rin pala siyang stress sa ating katawan na nagkakaroon siya ng experience sa pagkikrave sa gatong bagay. Ano pa po? Naisip po nilang mamamatay na sila o magsisuicide na lang. Recently po, parang 4 days ago, merong balita sa part ng Hawaii na yung tatay, meron siyang 3 anak, 17, 12, and 10. Tapos 47 siya yung asawa niya, 48. Pelyedo ata Yung ba yung tumalon sa building? Iba hindi pa? po, Iba sinaksak pa. niya. Sinaksak niya lahat, yung asawa niya, yung mga anak niya, sinaksak niya. Kasi sabi niya parang nagkaroon siya ng depression according from the news na lang. So this man has depression and he couldn't control his depression. So what he did, may nagsabi sa kanya, patayin mo na lang sila. So unununa po niya yung kanyang asawa habang natutulog, tapos yung kanyang 3 anak. Then after nagpakamatay din siya. So bakit po? Kasi yung iba yung depression talaga, siguro yung handle ng stress natin na ang dami mong iniisip na about sa future, yung that, ayan po. Then social isolation, minsan gusto mo mapag-isa. Pero ang part naman siguro sa pagiging yung mali siguro yung negative word sa yung to be alone, ay yung ayaw mo lang may makasama, ay may makausap. However, sometimes naman okay naman to na parang yung me time, yun yung may time ka sa sarili mo. Kaya po yung may mga asawa kayo, may asawa dyan, give your wife a space. Bigyan naman sila ng pagkakataon na to be with their friends. Ayan. Bigyan mo ng pang-upulan dyan sa, pangkain, ganyan. Yung mga simple task, na simple thing to do, bigyan niyo po sila na, di ba, yan Kuya Bong, bigyan mo si ate, si Sister Grace ng 10,000, o kaya, kung wala kang 1,000, honey, may 1,000 ka, bala ka na, o treat mo yung sarili mo today, di ba, nail polish ka, magpa-manicure, pedicure ka, yan. Ano pa po, tapos maraming guilt, feeling nila hindi sila worthy, mga bitter, and usually anger nararanasan. So nakakalungkot that we can have this one. So nakita rin po natin sa gantong uri pa rin pala sa hindi lamang sa katawan, kundi sa mental health. Mas marami po sa gantong age na mas mataas yung yung mas mababa pala ka ng self-esteem or self-confidence. Tapos mas konti rin po pala nakukuha nilang support. Kaya mahalaga sa isang iglesia yung support system sa mga kababaihan, na kapag hindi yung support system na magchichismisan kayo, the support system that you understand each other, na magkakaroon kayo ng open forum, na naranasan ko rin yan or how did you overcome yung mga ganung struggle natin. And then ito po so how can I prevent na tayo si Sir Ye? Ayan, so how can I prevent perimenopause-related mental health concerns? Ayan, ano dapat daw po natin gawin? Sabi nga, ako po ito lang sa iyo na yung iba, to be proactive. Ayan, kailangan pala maging active tayo, to gauge our mental and emotional condition. And we have to get help at the first signs of problems. So, ano na po yung dapat natin gawin, Sir Ye? Nababasa mo ba ito? Pangalawa na. Okay, so it may help to eat well and exercise. Ayan, so kung tayo po'y kumakain ng balanced diet, alam naman po natin ating brain, ito po ang nagsasuggest or nagbibigay ng command para po tayo mag-think and act properly. At the same time, mag-exercise. May isa akong estudyante, actually medyo nalulungkot ako kasi parang baka nasa perimenopause na siya ay 30, parang sabi niya, teacher, my future is black, my life is dark. Why? Parang wala na daw siyang pag-asa, she wanna commit suicide. Sabi ko, ano bang ginagawa mo everyday? Sabi niya, sa bahay na. Ay, kaya naman pala, paaraw ka. Sabi ko, you have to go out, you need sunshine, you need to exercise. At the same time, talk with your friends. Kailangan po kasi, isa po kasi to fight depression is we have to talk with people na naiintindihan tayo. Huwag yung nagagasip sa atin mga kapatid. Sabi nga sa mga nabasa ko, 2024 na daw, remove toxic people in your life, be positive. Lalo na po pa nag-age na kayo ng ganito, kailangan po natin ng support system. At the same time, kung nakikita nyo po may pagbabago yung mga skin ninyo, maybe you have to go to dermatologist para mabigyan naman kayo ng konting payo. Baka mag-start na mag-skincare kasi nga sister siya dito sa Philippines, napaka iba ng ating
skincare, tayo parang free lang, pero hindi natin naisip nung kadalagahan tayo na mahalaga pa na mag-sunscreen, mahalaga pa mag-moisturize at mag-lotion kasi mga myth natin, pag may pinahid ka sa mukha, mas papangit ka, mas masisira ang skin mo. Pero alam niyo po ba, yung mga unang nagpapapahid na mga chemical or mga skincare no, ay mas mabata pa sa inyo mas ngayon. maganda yung skin nila talaga. Tingnan niyo yung mga nakatira sa malapit sa farms, yung mga nakatira malapit sa dagat na walang skincare. Ikumpara niyo po yung skin niyo na nasa And city. they look so old talaga. Yes, kasi po wala silang proper skincare. Kaya sa mga kadalagahan dyan, kung wala pa kayong skincare as early as 10 years old, mag-sunscreen na kayo kasi po lahat po ito ay magmamanifest o yung mga resulta na ito ay lalabas pa ng 30 and 40 years old. Ito pala may melasma na ako, ito nagka-wrinkles na ako, nagka-freckles ako kasi you didn't care of it properly. Ngayon, kung sakaling na-miss nyo ito katulad ko, no, it's not too late. As from mga advice na mga doctors na pwedeng makatulong sa inyo, huwag po kayo masyadong maniwala sa mga pa-TikTok ha, Sister Sha, yung mga pa online kasi baka po lalong masira po yung mga balat. Punta po kayo sa ating mga trusted doctors para naman mag-gain nyo po ulit yung confidence na medyo nawawala na talaga, Sister Sha. Okay, Yan. next slide, Sister, Brother Don. Ayan, sabi nga rin dito, give yourself time during the day to relax. Yes. Huwag pong kalimutan mag-relax. Ano pa po? And spend time doing it as you enjoy. Find a habit talaga sa sayo. Kung hindi mo kayo mag-exercise, find a habit. Example, you want to walk with your friends, you want to have time. Yung mga walking outside lang, ayan. And then, magkaroon tayo ng deep breathing. So, we don't naman, you can do yoga, which we don't really naman encourage yoga, no? So, massage, ayan, magpa-massage kayo at mag-relax talaga. And then, exercise talaga, so yeah, it makes me, active. So, ako yung katawan ko na parang kailangan pala mag-exercise. Nga pa, ayoko maglakad dati. Pero ngayon parang, ayan, sabi nga ni Ate Alice, ang dami mo ng lakad Tapos, malungkot ako pag hindi siya 10,000. Kailangan nabibit ko yung 10,000 a day sa walk ko. Pag hindi, nagigilty ako, ganyan. Then, ang sabi po, eat more protein. Ayan, mas marami din sa omega-3 acids. Fatty acids, kailangan ng ating katawan niya pag skin natin. So, yeah. And then, of course, with fiber and calcium. Ayan, yung mga nuts natin, maraming calcium. Marami pa tayong pagkain na discuss na Ate Bot before, nila Ate Lisa, no? Then, wag po talaga limit natin saturated fats, yung mga bad fats sa ating katawan. Yung mga highly refined carbs, ayan, kagaya ng mga donuts, at mas maraming sugar. Masarap yung donut kagabi, pero I like it, kung magsabi. I like it naman kasi that's sweet, And the limit caffeine, and of course, if you don't limit, avoid or remove from our body. Ayan po. So, dapat po marami rin tayong plant-based. Plant-based talaga. Ayan, no. So, sabi nga sa atin, may pagdadagdag ka pa ba? Sabi nga, we have to eat more plant-based diets kasi this daw naglo-lower sa risk to ovarian cancer. So kapag nagme-menopause po kasi tayo, syempre yung ating mga dating nagagamit sa ating katawan ay hindi na sila masyado nagfa-function, so kailangan natin ingatan din sila. Ayan, so kailangan mas marami tayong mga physical activities, kumain tayo ng mga healthy foods talaga para hydrate our body. So yeah, mahalaga ang water sa ating katawan at pagkain ng mga mastansyang mga pagkain. Okay, so dito rin po in this phase of your life, your body will go through a number of hormonal changes. So, kailangan po natin itong ma-overcome. So, kung tayo po ikakain ng mga masustansyang pagkain at the same time mag-exercise, we can overcome this. Kasi alam naman po natin yung exercise ay nagpapalakas talaga yan ng ating katawan. At the same time, it make us to think positively. Kasi yung walang exercise at walang ginagawa, mas lalo po kayong malulungkot kung sa loob lang po kayo ng bahay. Try to go out, meet your friends, 'di ba? Pwede kayo mag-tea time, 'di ba? Chit-chat sometimes with your friends, yung mga high school friends yung hindi nyo pa nami-meet. Try nyo i-reach out, baka sakaling you have the same interest. Kung may interest, kaya minsan yung estudyante ko, tinanong ko, ano bang talents meron ka tsaka skill? Sabi niya, Sister siya, wala daw siyang talents tsaka skill. Hindi niya daw mahanap. So, find time that you enjoy or
find interest that you like and then you try to improve it. Kaya ako bigla akong nagkaroon ng reflection. If ever I lose my job in teaching, ano kaya ang pwede kong gawin? So sabi ko, I could be a writer. I could be a cook. Sabi ko gano'n kasi mahilig din ako magluto. And then pwede rin ako mag-design kasi mahilig din ako sa design. And then pwede rin ako manahe kasi marunong din akong manahe. So may maraming bagay na dapat inaalam natin how to treat these things na alam naman natin inevitable things na hindi natin pwedeng maiwasan. It's part of life. Sabi nga, kung merong beginning, meron ding ending. Pero dapat alam natin paano naman natin makakaroon ng positive outlook sa buhay habang pa-end na tayo, Sister Sha. Hindi pa naman pa-end. Halimbawa lang, I mean kasi it's a natural process. Kaya mas masarap na maglingkod sa Panginoon na nasa gawain kanya para kung ano oras man tayo datnan, ay tayo naman ay makukuha at makakapunta dun sa langit na bayan. Tsaka yung dagdag na rin natin, no, mga tips natin sa mga kababaihan, sa mga asawa sa ating pong mga nanonood ngayon, be kind to them, sa mga asawa ninyo. So mahirap yung pinagdaanan namin. You have to understand them. Kasi sila nga mismo kami mga kababaihan, we cannot understand yung nangyayari sa amin. So better na understand them, give them more patient, support them. Kasi kailangan talaga nila ng mga support. Kaya sa naman yung love ay nagiging cold, kailangan ay, maunawaan natin. Tsaka, mga kababaihan naman, enhance ourselves talaga. Mahalaga na it doesn't mean we're getting older, we let the age define us. Na parang habang nagpe-menopause tayo, hinahanda natin na papangit na tayo papangit. Na parang wala na, parang ganito ka na lang, hindi ka naman na nagbago. So, I guess it's better pa rin na alagaan natin ating mga sarili, hindi lamang sa physical, hindi lamang sa mental, social, but spiritual talaga. Be positive in mind. And sabi nga, be happy always. Kasi mahalaga ang happy hormones sa ating katawan. Kaya sa ating pong mga kababayan out there, kayo po ay magpalakas. Ayan, magpaganda. Ayan, Sir Kirma, kung nanonood ka, and let us, sabi nga, ingatan din naman natin at pahalagahan yung katawan na binigay sa atin ng ating Panginoon upang mas magamit talaga tayo, Sir Ye. Parang hindi yung ikaw nagangaral ng sa ganito pero hindi naman makita sa atin na parang, kalo ko ba gusto mo sa health pero ang dry-dry ng skin mo. Kaya bakit ilang taong ka na ba? 30 ka pala, mukha ka ng 50. Kaya maganda yung sabihin ka na parang, 40 plus ka na, pero mukha ka pala ng 28, ganyan. So, iba yung feelings, Kasi may mga tao talagang habang nag-i-age sila, saka sila nagbabago, may transition. Kaya po sa ating mga kabaihan, embrace the change and embrace, of course, yourself and, of course, be happy and be positive na mapagdadaanan din natin to at malalampasan din naman natin sa tulong ng ating Panginoon. Amen. So magdadagdag ako bago ako magbasa ng live viewers, kasi natandaan ko isa sa mga classmates ko, parang we met maybe 5 years ago. Tapos nung nagkita kami, sabi nung kapatid niya, tingnan mo ate, mas mukha siyang bata sa'yo kasi ang aga mo nag-asawa. Parang pag-graduate, nag-asawa ka na. So sa mga kababaihan, huwag kayo masyadong magmadali. Dapat antayin niyo yung proper age na kung saan ay ready na talaga kayo emotionally, physically, mentally, socially, lahat na ay dapat ay ready. At least ang suggested sa atin, Sister Sha, sa psychologist is maybe 24, 25, 26, yun ang proper age to get married. Kasi po, inahanda rin po ng Panginoon na ating katawan para sa pagkadating naman natin kapag mag-menopause na tayo, di po tayo masyadong mahirapan kasi meron pong proper timing ang lahat. Sa mga kababaihan dyan, mga kabataan natin, huwag kayong magmadali mag-asawa at magpakasal. Mahirap mabuhay ngayon. Isipin niyo yung tamang panahon na kung sa ready na kayong lahat. Kaya maraming, di ba, sabi ko nga sa anak ko, minsan kinakausap ko siya, tingnan mo yung mga kabataan dyan sa paligid. Halimbawa, nagkaroon sila anak ng early age, walang trabaho, tapos nakikita nila yung classmates nila nag-aaral. Tapos sila 3 na yung anak, mayroon pang pinagdadala sa tiyan, di ba? Hindi na sila nakapag-aral. Kaya habang pinag-aaral kayong mga kabataan, mag-aaral kayo ng masikap at gampanan po ninyo inyong mga katungkulan. And then, pag nakagraduate na kayo, ipag-pray nyo sa Panginoon kung sino ang karapat-dapat para sa inyo. Para naman, maging happy living kayo sa mga And then, para pag dumating na tayo sa perimenopause or menopausal, kayo naman ay ready to face all the things. Hindi yung masyado kayong parang may apo ka na agad sa ganinong edad. Napakahirap din naman talagang sa buhay ng Pilipinas, Sister Sha. Okay, so ngayong hapon po, magbabasa po tayo ng mga live viewers. Meron pong comment dito si Hatumob Desmi, sabi niya po,
sabi ng asawa ko, bakit daw ako pabata samantalang 5 years ang agwat namin? Sana all. Ayan, very good. Yeah. You're growing age with beauty, ma'am. Okay, so sana gano'n yung bang Oo. asawa mo ay mas bata sa'yo pero mas mamukha ka pa rin mas bata, Oo, may mas mga ganun matanda ka, talaga. or mas tama nga, mas bata siya sa'yo, pero later on parang, uy, parang pareho na lang kayo ng Kasi age. meron akong tasya sa Korea, yung Korean Yes. couple, the wife is for 50, the husband is only 32. But the girl is way back much, younger talaga. Sobrang ganda niya, sobrang bata tingnan. Diba? Sabihin, hindi imposible maging mukhang bata at isip bata. Okay po. Okay, so thank you po. So may babatiin ka ba, Sister Cha, before you close our Wala live naman in na. prayer? Ayan, so gusto mamaya na sunod natin. So mga kapatid, dyan lang po kayo tumantabay para po sunod nating segment na ayon naman sa kabataan. Ano po? Gabay sa kabataan. Ayon sa kasatan, gabay sa kabataan. Para po sa mga nag-comments, maraming salamat po at nawa next week po ay samahan niyo po kami. Like and subscribe po ang ating pong channel para mas malalo pa pong maraming makinabang dito. Para po sa ating pagtatapos, ayan tayo po lahat ay yumuko sa isang panalangin. O mapagpala namin Ama sa langit, maraming salamat Ama sa hapon ito, sa karunungan, sa mga biyaya, at yun po Ama sa kaalaman na kung saan kami Ama binigyan ninyo ng mabuting pangatawan. Bilang mga kababaihan Ama, kami binigyan ninyo ng mga biyaya upang magkaroon din naman ng mga anak, ganun po Ama ng mga ng aming mga pamilya, na kung saan ay kami mga babaeng na may kalakasan at may gawain na ginagampanan Ama, hindi lamang sa iglesia, kundi Ama sa aming mga tahanan, ganito po sa iba't ibang kalagayan na kung saan kami nagagamit Ama sa inyo pong mas malakas at mas malagong mga ministries na Ama pagpalain mo sa amin samahan, ganito po ang kung sino po nakaranas Ama na magatong uri ng mga sintomas, na watulungan ng mga kababaihan ito na mas maging malakas, at yun po Ama maunawaan nila ang pagbabago sa katawan at tanggapin ito Ama na may kasiyahan at na may kabutihan sa kanilang mga puso at pagpapasalamat. Maraming salamat Ama sa hapong ito sa pagdinig ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan